Enero na, may high tide pa. Oh, mas malaki pa yung tubig kanina. January na may high tide pa. Pero no problem kay Copperds. Ang gaganda pa rin ang sitaw ni Copperds. Good morning mga kagarden. Tignan nyo po ang aking sitaw. Ngayon na nag-iedad na po ng 42 days. Ito po yung itinanim ko nung nakaraan lang. Nung kamakailan lang na last na binidyohan ko nung yung huli kong in-upload sa YouTube. Ito na po yun. 35 days po ang edad po nung last upload ko. Ito po ngayon 42 days na. 1 week lang pong nakalipas. Ito na po ang itsura. Ayan po, hindi po nawawala ang high tide Habang patagal ng patagal, patapos ng patapos ang airport sa Bulacan, lalong hindi nawawala ang high tide dito sa amin. Palagay ko wala nang takbuhan ng tubig, wala nang daluyan ng maluwag. Kaya ang mga tanim namin dito kailangan laging nakataas. Hindi naman po pwedeng hindi gagawa ng paraan sa pagtatanim dahil sobrang napakamahal ng gulay ngayon. Gulay pa lang talagang maririndi ka na kung magsisigang ka at bibilhin mo lahat ng gulay. Napakalaki ng matitipid pagka mayroon kang sariling tanim. Ayan po, yung pong aking nasa tabing sapa, yun naman po ay pawala na. Ito naman po ang papalit. Medyo maigsi nga lang po ng konti ito pero nakukuhanan na po. Naanihan na nga po ito. Naanihan na po ito ng isang pansigang napakalaking bagay po. Lalo na po ngayon 50 isang tali ng sitaw. Samantalang pag ako'y nagbenta 20 pesos lang. 15 piraso po yun, 20 pesos. Nakakatulong naman po sa kapitbahay at nakakaluwag-luwag din po sa sariling pamamahay dahil malaking bagay po yung nalilibre. Tabing ilog po kami kaya po ganyan ang ingay po ng motor pagka po may dumadaan-daan. Nanggagaling po yan ng Pampanga. Nagdadala ng kalakal sa Hagonoy. Ayan, napakaganda po. 42 days old pa lang po yan. Paano pa po kung umabot pa yan ng 55 days? Mas lalo na po yung napakadami ng bunga. Hindi ko pa po yan nalalagyan ng hindi ko pa po ito nalalagyan ng complete fertilizer ng 314. 1620 lang po ang inilagay ko dito, isang beses pa lang. Dahil napakataba po ng lupa. Dahil ang sitaw po hindi naman kailangan masyadong mataba ang lupa. Gawa ng lalaki agad ang kanyang buto. Hindi hahabang mabuti. Gugulang agad. Pero kailangan po alalay lang sa sitaw. Hindi po dapat kailangan na tumatabal kanga ng mga matatandang manananim ng sitaw. Malaking bagay din po itong aking tubig na pandilig. Ito po marami pang laman na tilapia. Tunay po na tilapia yan. Hindi po yan yung tilapia na arroyo. Totoong tilapia po yan na wild, nahuli po sa ilog. 2 babae, 1 lalaki. At inilagay ko po diyan. 3 taon na po itong concrete pond na ito. At pinapakinabangan po na napakaganda pong pandilig sa halaman itong kanyang tubig. Kaya po ganyan nabawas ang tubig niyan
kukuha po ako ng mga maliliit, gagawain ko pong fish amino acid. Kukuha po ako ng mga 2 kilo, gagawin ko pong fish amino acid. Marami po yan sa ilalim, lumubog lang gawa ng lumapit ako. Dami po yan. Okay po, at yan po ang pinandidilig ko sa aking sitaw at saka sa talong, okra at sa lahat po ng halaman. Ayan po ang aking ipinandidilig. Mayaman po sa calcium, mayaman sa nitrogen. Ang dumi po ng tilapia na kaya po green na green, no? Nakakatawa po, oh. Ang bilis po talaga niyang pakinabangan. Basta na i-prepare po natin ang kanyang lupa, lagyan natin ng organic hanggang tayo nagpapatubo. Ma-organic ang lupa. Pagkaraan po ng 1 buwan, pwede ng taniman. Organic lang po, kaya lang po ito nilalagyan ko ng 1620 kasi nga po medyo pang commercial. Pinapabunga ko po ng marami at ibinebenta ko po, mabawi man lang yung nagagastos, kaya po ganoon. Pero sa 314 po, sa complete fertilizer, 1 month lang po kung lagyan ko yan, 1 time sa 1 buwan, para lang po suporta sa kanilang pagkain. 1 beses po 1 buwan ang kanyang 314 o complete fertilizer. At yung pong 1620, binibigyan ko po sila every 15 days. Ayan. 1 lata lang naman po ng sardinas sa 1 balding tubig. Tapos dinidilig ko na po sa kanila. Yan po ang 1620. Ganon din po sa complete fertilizer. 1 lata ng sardinas lang ang tinutunaw ko sa 1 timbang tubig, sa 1 balde. Tapos yun po ang idinidilig ko sa kanila. Tignan nyo po, wala pong mga tama yan, dahil lang ginagamit ko po dyan pang spray Oriental Herbal Nutrients o yun pong OHN. At meron din po akong ginawa na fish amino acid. Hindi ko na po ginagamitan kasi okay na po sa kanila yung OHN. Hiyang na po sa kanila yung OHN. Wala po silang fungus, wala po silang leaf miner, at wala po silang kuto. Okay po mga kagarden, magtanim po tayo ng gulay sa ating bakuran. Nakakalibang na, exercise pa, at may nalilibre pa po tayong sariling gulay na hindi natin bibili sa talipapa na napakamamahal po. Magtanim po tayo okra, talong, sitaw, sili. Yan po ang napakamamahal po mga kagarden. Okay po, magandang araw. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa akin channel. Parang tulong nyo na po sa akin. Thank you very much. God bless po sa ating lahat.